5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Bukod po sa nakasulat na anti-China message, nakadikit din sa mga kabaong ang mga litrato ng ilang Chinese officials. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Pre, may nag-iwan dito ng kabaong, pre, kasama. Nagdulot ng takot sa ilang motorista at mga naglalakad ang kabaong na yan na iniwan sa bangketa ng Rizal Avenue Extension bandang 7th Avenue sa Caloocan kaninang madaling araw. Ayon sa uploader ng video, hindi nila malapitan ang kabaong dahil sa pangambang may bomba sa loob nito. Sa kuha ng CCTV ng Barangay 54 pasado alas 2 ng madaling araw kanina, makikita ang isang kulay puting van na huminto sa kalsada. Maya-maya, 5 tao ang lumabas sa van at sinetap ang kabaong bago sila tuluyang umalis sa lugar. It might be a threat. We will contact with the policeman, lahat ng mga anggulo. Anyway, ang CCTV namin open. Lahat po, mga anggulo, makikita natin yung van kung baka makikita natin rin ang plate number at di ma-report natin sa LTO. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng mga otoridad ang kabaong. Sa Quezon City naman, isa ring kabaong ang iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle sa Timog Avenue mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay officials, nakita ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department o TTMD ang mga nag-iwan sa kabaong. May 3 tao na naglapag. Isang babae, 2 lalaki. Tapos van na puti na walang plate number. Tinanong siya nung TTMD, yung babae, sabi naman sagot nila babalikan din daw nila. Inisip namin na may tao kasi pero wala naman po, litrato lang. May ilang litrato na nakadikit sa mga kabaong. May nakasulat din dito na Chinese Communist Party at mga salitang greedy at salot. Pasado alas 3 ng madaling araw nang kunin ng kabaong ng Quezon City Police. Sa di kalayuan, mayroon ding mga bulaklak ng patay sa Center Island. Hindi raw malinaw kung kasama itong iniwan sa lugar dahil wala umanong playback ang CCTV ng barangay. Sa Makati, may kaparehong kabaong na nakita sa bahagi ng Buendia na ayon sa Makati City Police ay malapit sa Chinese Embassy. Iniinspeksyon ito ng pulisya at bomb squad at nang buksan ay walang laman kundi papel. Pareho rin na nakalagay sa mga nakitang kabaong, may nakasulat na Chinese Communist Party. Ang mga larawan naman, kamukha ni na Chinese President Xi Jinping, Chinese Foreign Minister Wang Yi, at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan. Ang one dito, establishment dito, ito yung Chinese embassy natin. Okay, naroroonan po nitong kabaong ay malapit sa Chinese embassy. So, pero po bang coordination sa inyo yung embassy o ano mo ang... Wala pa ma'am, makipag-coordinate pa tayo sa kanila. Na-verify naman ma'am, walang laman, pero as of now, ginagawa natin yung operating procedure na ipapasok mo natin tapos paano natin sa UOD para... May iniulat ding nakitang kabaong sa Santa Cruz sa Maynila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang tungkol sa mga kabaong na iniwan sa ilang lugar sa Kamaynilaan na may litrato ng ilang Chinese officials. Ayon sa NCRPO, 5 kabaong ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Caloocan, Quezon City at Makati. Sinadyang iwan daw ang mga kabaong kaninang madaling araw. May mensahe ang mga kabaong na kontra CPP-NPA at kontra China. Sinisilip na rin ng NCRPO ang mga CCTV sa lugar na pinag-iwanan ng mga kabaong. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa mga kabaong na may mensahe kontra China, hindi nito pinahihintulutan ang anumang aksyon o banta ng karahasan laban sa sinumang individual o opisyal. Hindi rin ito sumasalamin sa posisyon ng gobyerno at hindi rin ito ipinapakita kung paano maglahad ng kritisismo ang mga Pilipino kahit sa mga sensitibong issue sa politika. Nakikipag-ugnayan din ang DFA sa mga otoridad kaugnay sa tinawag nitong Reckless Act. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa mga iniwang kabaong na may mensaheng kontra China.